Miss POV. It's our second day here in Yaya Mel's place. Medyo tanghali na kami nagising dahil marahil sa presko at ganda ng lugar. Malayo sa ingay at polusyon ng Maynila. Nagpaalam kami sa mga lalaki na sasama sa bukid kasi magpapaani na daw ng palay ang mga apo at mga pamangkin ni Yaya Mel. Kaya we are excited to witness that. At ngayon nga ay naglalakad kami kasama namin ang binatilyo na apo ni Yaya. Kaya pumayag ang tatlo. Paano kasi may dalang mga trabaho ang tatlong gurang at may daladalang laptop. Di naman yata bakasyon ang pakay ng mga ito. Marahil ay upang libangin lang si Rafael sa pinagdadaanan nitong pagkasawi sa pag-ibig. Naka-shorts ako habang sila nakapantalon kasi pinagalitan ng mga amo nila. Haste, boyfriend. Good thing single ako ngayon kaya malayang nakakapagsuot ng mga damit na bawal sa paningin ng mga may kasintahan. Naka-crop top pa ako. Walang nagawa si Rafael kanina nang sitahin ako nang makita ako lumabas ng silid. Kahit na nakasimangot ito ay hinayaan niya lang ako. Pinarasan ko ito ng kulay puting sombrero, ang aking OOTD. Mula sa kinaroroonan namin ay napakaganda ng tanawin, maraming mga mangga, may mga ilang tao na din sa taniman. Medyo malapit pa naman kami sa bahay ni Yaya Melissa nang mapadaan kami sa isang linaw. What is that? Tanong ni Wendy sa apo ni Yaya. Tubig bahayan ma'am, nastak lang, pero may mga linta dyan. Sabi ng binatilyo. Talaga? Tanong ko. Oh really? I want to see linta in person. Sa kwento na lang expression namin narinig yan eh. I'm so excited. Nakangisi kong bulalas. Mukhang ganoon din ang iniisip ng dalawa at dali-dali kaming lumusong. Bago pa man nakahuma ang bata ay mabilis na kami naglakad papunta doon. Ma'am, nangangagat po ang linta. Sigaw ng bata, but it's too late now. Dahil nakalubog na ako at naramdaman ko na may kumapit sa hita ko. Nagsisigaw na ako na makita ang kulay itim na tila makintab na bagay. Ayaw ko itong hawakan pagkat mukha itong nakakadiri. Pabalik sa bahay ay nagtatakbo na ako. Wala na akong pakialam sa dalawa. Nang makapasok sa bahay, nagtakbuhan ng tatlong lalaki sa may pinto. What happened? Si Kuya Dos. Umiiyak na kaming tatlo. Lalo ako napahiyaw nang makita ko ang itsura ng linta at naramdaman ko sa may hita ko, malapit sa panty ko at sa may dibdib ko. Sir, lumusong po sila sa may mga lintang tubig. Sabi ng binatilyo na hindi alam kung ano ang gagawin. Sarado niyo ang pinto, please. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Jam, alisin mo ang linta, please. Utos ko sa kaibigan ko na ngayon ay pinapatanggal kay Yael ang mga kumapit na linta dito. No, ayoko. Yael, nasa likod ko ang linta. Tanggalin mo, please. Agad na hinilan ni Yael si John at nang si Win naman ang tingnan ko ay umiling lang ito. Maarte pa ito sa maarte. Kuya Dos, help me please. Naiyak na talaga ako kasi ramdam na ramdam ko na sa loob na ng panty ko ang isa. No, friendship over talaga tayo. At ikaw subukan mo, bebreak kita. Banta nito. Lumingon ako kay Rafael na hinila akong papasok sa kwarto namin. Nasaan ang linta? Tanong nito agad at agad ko na maitinuro ang mga bahagi ng katawan ko na naramdaman kong may nakakapit at gumagapang na linta. Kinuha nito ang nasa binti ko, sa hita, sa likod. Mga 5 na ang nakuha nito. Hilam ang luha sa mata ko. Wala na talaga akong ibang iniisip kundi ang lintang gumagapang sa katawan ko, lalo at ramdam na ramdam ko ang mga pagsipsip ng mga ito sa dugo ko. Meron pa ba? Tumango naman ako. Pangako ka muna. Sabi ko dito. What? Iritado na tanong nito. Alalang-alala ang mga ito sa amin. Lalo at panay ang iyak ko. Lalo dahil ramdam kong nakapasok na sa panty ko ang linta. Pangako ka muna! Halos nakasigaw na ako. Na ano? Tila iritado na ito. Hindi ako makapapayag na malaman ito ng iba. Na naman na makita mo ngayong araw kakalimutan mo. Tapos pag mag-asawa ako, o ikaw, hindi na mauungkat ang araw na ito. Sabi ko, and why is that? Tanong nito na napahilamos na sa mukha. Malamang ay nag-aalala ito na baka kung ano na. Basta bangako ko muna. Sabi kong muli na naramdaman ko ang paggapang ng kung ano papasok sa panty ko. Rafael, ano ba? Papasok na. Untag ko dito na titig lang sa mukha ko. Okay, fine. Promise. Sabi nito na itinaas pa ang kanang kamay na animoy nanunumpa. Dali-dali kong hinubad ang shorts na basa at ang panty ko. Napatanga naman ito sa aking ginawa.
Wala akong choice ngayon. Bahala na. Negosyante naman ito. Pag nigurado ay may isang salita naman ito. Rafael, tanggalin mo na. Baka pumasok yan sa loob. Naiiyak na naman ako. Umupo ito at tila nanginginig pa na hinawakan ng hita ko. Bilisan mo naman! Singhal ko dito. Patience, baby. Patience. Napailing-iling na sabi nito. Bilisan mo na kasi. Huwag ka titingin sa ano ko. Saway ko dito. Nakita ko kasi na nakatitig ito doon. Swerte naman ang lintana to. Ang ganda ng pwesto. Nakangisi nitong sabi. Rafael kasi, mabubuntis ako niyan kung pumasok yan sa loob ko. Ani ko dito. Tinititigan ko nga baka meron din dyan. Natatawang sabi nito na hinampas ko agad. Dali-dali naman na tinanggal nito ang lintana tila ay wala pang balak umalis dahil natagalan dito sa pagkuha. Nang matanggal ay pinagtapis na ako nito ng roba at hinilang papasok sa banyo. Go, take a shower. Sabi nito pero nasa loob naman ng banyo. Labas ka muna. Nahihiya akong turan. Ella, I already saw everything. Now, Beth, para kung may makapa ay hindi ka na magsisigaw dyan. Nahihiya man ay wala na ako nagawa kundi ang maligo sa mismong harap nito. Nakatalikod naman ito. At nagsabon ako ng katawan. Kulang na lang ay ubusin ko ang sabon upang mawala ang anumang natira ng linta sa akin. Nang sa tingin ko ay wala na akong makapa na kung ano sa aking katawan ay nagbanlaw na ako agad. Hiyang-hiyaman ako sa lalaking kasama ko ay huli na para sa hiya-hiya na iyon. Ang mahalaga ay natanggal na nito ang lahat ng linta na kumapit sa aking katawan at nang matapos ay inilalayan niya akong palabas. So, may nararamdaman ka pa bang gumagapang? Untag nito, umiling naman ako. Wala na, salamat. Sabi ko dito, nailang pa din ako lalo at hubot-hubad ako kanina sa harap nito. Next time mag-isip muna kayo bago gumawa ng kalokohan. Paano kung wala ako? Sino magtatanggal ng lintas sa ano mo? Baka makapatay ako. Hindi ko na maintindihan ang ibang sinabi nito kasi nakatalikod na ako sa kanya. Hindi ko na din naman inintindi pa. Si Wani ang pumalit at si Kuya Dos. Kayo naman. Sabay tapik sa balikat ni Kuya Dos. Namamagana ang mga mata ni Wani. Malamang ay umatungal ito kay Kuya Dos lalo at binibaby ito ni Kuya Dos. Ako naman ay nagpatiuna ng pumasok sa aming kwarto. Nahihiya pa rin talaga ako na nakita na nito ang lahat-lahat na dapat ay itinatago ko. Oh, don't tell me nalalabas pa ako habang nagdadamit ka. Sabi nito nang makapasok kami sa loob ng aming silid. Kita ko ay naglalaro ngisi nito sa labi. Wala ko sinabi. Irap ko dito. Hiyang-hiya ako dito as in. Pahamak na linta kasi. Bago ka magdamit, halika dito titingnan natin ang mga kagat. Baka ma-infection. Sabi nito. Tinignan nito ang mga kagat ng linta. Wala ng dugo pero may parang mamula-mula at nilagyan naman iyon ng ointment ni Rafael. Kaya naman pala minamalas ka. May balad ka sa puwet. Pangaasar nito. Hinampas ko ito at pinandilatan. It's not balat. Anal yun. At hindi sa puwet yun, no? Sa hita ko. Asar na sikmat ko dito. Yes, I have a heart-shaped mole at my left thigh. Kita iyon pag nakabikini ako pero once pa lang ako nakapagbikini. Noong nagburakay kami nila Jom. That was 5 years ago pa. Nainasar ako dahil sa buhay na nunal ko. Lalo na at kasing laki iyon ang takip ng soft drinks. Pero heart-shaped. Asset ko daw iyon pero nahihiya pa din ako lalo at itim na itim iyon. Okay, sabo mo eh. So ano, gagala pa kayo? Tanong nito. Maya-maya ay nakahiga na ito sa bed nito. Nagbihis naman na ako sa harap nito. What is the use of hiding it gayong nakita na nito ang lahat-lahat sa akin? Nang matapos na ako magbihis ay nahiga naman na ako sa bed ko. Hindi na. I find it traumatic. Kinikilabutan pa din ako pag naiisip ko. What if pumasok yun sa loob ko? I might get pregnant with that lich. Sagot ko dito. Rafael. Untag ko sa nakapikit na lalaki. Ano? Sabat naman ito na nakapikit pa rin. Wala ka nakita ha? I-erase mo na yun sa isip mo ha? Promise magiging mabait na ako sa'yo. Sabi ko na ikinangisi nito. Quiet. Ini-erase ko pa sa memory ko nakita ko. How white your butt and how round your... Tapos, kumalakak pa ito nang binato ko ito ng unan. Naman kasi Rafael, seryoso na. Kunwari ex mo ko, ganun lang. Tapos na yun, ganun. Simangot na ako. Di pa nga nagiging tayo, ex na agad.
Don't worry, baby. It's a secret between the two of us. I just called my friend down there. He's so angry with you right now. Sabi nito. Ganda smile at mas nakakailang pala ang ganoong side nito. Friend? Takang tanong ko. Hindi naman ito tumatayo. Yeah, my friend. My other head. Sagot nito na inginuso ang bahagi ng crotch nito. Nang magets ko ay agad akong pinamulahan. I know what he mean. I am not a kid anymore para hindi maintindihan ang ibig nitong ipahiwatig. Men can easily have erection, especially sa tagpo namin kanina. Sa tinagal-tagal na nitong barkada ng kuya ko ay hindi ko ito kinakausap na kami lang dalawa. Lalo nga at mahal ko ito at iniiwasan ko na mabuko. Good night. Pumikit na ako. Hindi pa gabi. Ella, do you really think I can forget it? Tanong bigla nito sa akin. Kaya mo yan. Dapat kasi hindi mo tiningnan. Wait, Rafael, sigurado ko na natanggal mo na lahat ng linta. Nag-aalala kong tanong dito. Although wala na naman akong maramdamang gumagapang. At ang Hudyo naman ay kunwari nag-iisip. Ano? Gagad ko na naupo na. Hindi ko sure. Sagot naman ito ng nakangisi. Rafael! Kumalakhak naman ang loko kaya mabilis akong tumayo at hinampas ko ng unan. Umilag naman ito at nagtabo ng unan habang tumatawa. Kaya naman sumampa na ako sa katawan nito upang paghampasin. It's clean, baby. Nakahinga naman ako ng maluwag sa naging sagot nito. Ngunit agad na namula ang mukha ko nang matanto ang aming posisyong dalawa. Nakapatong ako sa tiyan nito habang nakahiga naman ito. Mabilis akong nakalayo dito at nag-iwas ng tingin. Rafael, nagluto ba kayo nila, Kuya Yael? Nakaramdam na kasi ako ng gutom. Wala pa naman tanghali kaya naman ay may oras pa ako upang magluto ng aming uulamin. Kaninang umaga ay hinatiran kami ng pagkain ng apo ni Yaya Mels. Ang alam namin kanina na malengke silang tatlo. Kaya nga pinasamahan kami sa isang apo ni Yaya. Tulog pa kasi kaming tatlo ay nag-explore na ang tatlong lalaki. We are supposed to. But I think iba na ang niluto ng dalawa. So bangon na dyan. Baka iba ang maluto natin pag nagtagal pa tayo dito sa loob. Tayong dalawa nila magluto. Bahala na sumakit ang tiyan nila sa luto mo. Panunukso nito sa akin. Sinamaan ko naman ang tingin ang lalaki. Kung ang tanong ay kung marunong ako magluto, yes na yes. I can cook pero kung ang tanong masarap ba? Then minsan masarap, minsan hindi. Mas madalas nga lang ang hindi. Humalakak naman ang lalaki. Minsan na kasi itong nakakain ng luto ko at ang worst part ay nung nag-start pa lang akong mag-aral. It's menudo that turned into disaster. Yun ang tinawag ng mga barkada ng kuya ko. Isang buwan kong iniwasan ang kusina matapos ang pangyayaring iyon. Iniwasan ko din ang mga baliw na barkada ng kuya ko dahil katakot-takot na panunukso ang inani ko mula sa mga ito. Lalo na kay Yael na grabe kong manukso. Kaya mo na yan, natatamad ako. Sabi ko, ngunit hinila naman ako nito agad. Paano ka magkakanobyo niyan kung di ka marunong magluto? Huwag tatamad-tamad. Hala, bangon. O gusto mong iba ang lutuin natin? Nanunuksong sabi nito. Kahit naman matuto ko magluto, hindi ka naman magiging akin. Asa pa akong makapagluto tayo ng mainit na romansa. Napabuntong hininga na lang ako sa naisip at bumangon na din. Sumunod ako dito sa pagpunta ng kusina. Sa kusina ay magkatulong namin na inihanda ang mga gagamitin namin. Ano ba lulutuin natin? Nailang kong tanong dito. Tila ang lalim kasi ng iniisip nito habang nakatitig sa akin. Kare-kare. Halika, ikaw ang maghiwa ng mga gagamitin kong gulay. Utos nito. Kaya ang ending, ako ang tagahiwa, siya ang tagaluto. Ako na magsasaing. Sabi ko dito, marunong ka ba? Tanong nito na duda sa ability ko sa kusina. Oo naman, no kala mo sa akin. Tumalikod ako at hinarap ang rice cooker at nagsaing na ako. Enough para sa aming anim at naglinis na din ako ng kusina at tinugasan ang mga ginamit namin. Itinali ko ang buhok ko pataas nang matapos ako. Sakto namang tapos na din ito magluto. Nagkarabyo ka na ba, Ella? Seryosong tanong nito. Hindi pa? Sagot ko na abala sa ginagawa. Nakita ko pa ang bahagyang pagngiti nito. Good. Now, katukin mo na ang mga honeymooners ng mga amo natin. Mamaya na kamo sila gumawa ng baby at gutom na tayo. Nakakagutom na makakita ng live porn. Utos dito nang nakangisi. Kinurot ko naman ito at sinunod ko naman ang inuutos dito sa kanya.
Kaming dalawa ni Rafael naman ay tila nawala na ang pagkailang ko. Tila nawalang bigla ang pader na nakapagitan sa amin. Ngunit may mga sulyapan kaming dalawa na hindi ko maipaliwanag. Nang matapos kaming kumain ay si Yael at si Jom ang nagugas ng pinggan. Hinawakan ako ni Rafael sa kamay at hinila papunta sa likod na bahagi ng bahay. Medyo kinabahan pa ako. Napa-advance ang aking pag-iisip. Sa isip ko kasi baka magiya itong mag-quickie. Bigla sa likod bahay. Natatakot ako baka may makakita sa amin. Mga ganoon na eksena ang pumapasok sa isip ko. Masyado kong dinamdam ang pa-holding hands effect nito. Teka, anong gagawin natin dito? Tanong ko dito. Bigla akong pinagpawisan ng malagkit sa aking naiisip. Magduduyan tayo. Iinggitin lang tayo ng 4 doon sa kasyutan nila. Sabi nito. Hindi naman sana nga ako pero na-disappoint ako ng slide doon. Nag-expect pa naman kasi ako ng SPG na slide. Ganun ba? Sige. Sabi ko na lang. Nakita ko nga ang duyan na ratan sa likod. Duyan mo ako. Sabi ko dito. Masaya ka. Sabay na tayong sasakay. Huwag kang magulang dyan. Sabi nito na pinauna na ako sa pagsakay sa duyan. Okay. Nang makaupo ako ay umupo na din ito at maya-maya ay kapwa na higa. Magkatabi kami at kapwa tahimik na nakamasid sa mga dahon na inililipad ng hangin. Ang ganda dito no? Sabi ko maya-maya. Yes. Anyway, ilang araw ang balak mong stay dito? Tanong nito. Mula sa aming kinaroroonan ay napakaganda ng tanawin. Palayan sa kaliwa at karagatan naman ang matatanaw sa di kalayuan. Magandang pagmasdan ng kulay kahel na langit lalo at ang kabilang panig ng langit ay kulay bughaw naman. At lalo pang naging perpekto ang lahat kasi katabi ko ang lolo ko. Lolo kong masungit pero mahal na mahal ko. Depende. Kayo ba hanggang kailan kayo dito? Balik tanong ko. Depende din. Parang masarap bumili ng property sa ganitong lugar no? Sabi nito. Oo nga, masarap din mag-honeymoon dito. Nasabi ko na lang bigla. Mabilis ko namang natuto ang aking makasalanang bibig. Nakita ko ang pag-angat ng sulok ng labi nito. Tanda ng pagngiti nito. Sayang, hindi ko napitsura ng ngiti nito. Kahit saan naman gawin ang honeymoon ay masarap. Lalo na kung masarap ang iyong ka-honeymoon. Biro nito. Change topic? Sabi ko dito. Uuna-una ka tapos kung kailan ginanahan na ako sa topic tsaka mo papalitan. Lupit mo ah. Sabi nito na ikinangiti ko. Naisip ko lang naman kasi yun. Katwiran ko dito. Ewan ko ba bakit ganun ang naisip kong sabihin. So, gusto mo mag-honeymoon na tayo ngayon? Advance. Sabi nito na ikinatigagal ko. Nabingi yata ako o nananaginip ako na niyaya ko ng lolo ko na mag-honeymoon. OMG, bigla akong pinagpawisan sa kilikili. Yikes. Tigilan mo ako sa kaka-joke mo. Di ba nasabi sa'yo ni Kuya na mapagpatol ako? Sige ka, pag pinatulan kita, papagapangin kita ngayong gabi. Banta ko dito. Gusto pala ng gurang na ito ng teasing joke. Di pagbigyan. Pag bumigay naman ito, ipapayag naman talaga ako na mag-advance honeymoon. Sa ibang lalaki ba, ganyan ka din? Seryoso na mukha nito. Parang nag-joke lang kanina, ngayon na may biglang serious na. Siyempre hindi no. Depends ako. Nakita ko naman ang pagliwanag ng aura nito. Good. So kung gagapang ako mamaya, papayag ka? Tanong nito. Mukhang seryosohan na ba ang gapang ng aming pinag-uusapan? Uy, baliw ka. Sumbong kita kay daddy. Banta ko dito. Sus, kasasabi mo lang kanina eh. Anyway, are you still... Natulala kaming pareho na saktong sabay kami lumingon at aksidenteng naglapat ang aming mga labi. Nanlalaki pa ang mga mata ko at tila na-shock ako sa nangyari. Kapwa kami lutang matapos ang lapat ng aming mga labi. Hinampas ko ang balikat nito. Aliw ka? First kiss ko yun! Kunwari ay inis kong sita dito, pero deep inside ay hinihiling ko na sana'y ulitin ito kasi medyo bitin ang slide. Gusto ko yung may sakmala na maganap. Naipilig ko ang aking ulo sa kagagahang naiisip. I appreciate it, baby, but it's not a kiss. Sabi nito na ikinatanga ko. Naglapat ang labi namin, sure ako doon, kaya paanong hindi yun naging kiss? Ano? Anong tawag doon? Inis kong tanong dito. Nainsulto ako ng slight. Kilig na ako at first kiss ko yun tapos hindi pala kiss ang turing nito doon sa naganap. Kiss pa lang yun. Ella, ganito ang kiss. Sabi nito, bago ko pa man mahulaan ang gagawin nito ay magkahinang na ang aming mga labi.
Mapusok ang halik na iginawad nito ng hihibo at punong-puno ng pagsuyo. Puno ng hindi maipaliwanag na damdamin na pawang bago sa aming pandama. Hinawakan nito ang aking bewang at halos magkapatong na kaming dalawa sa ibabaw ng duyan. Para akong nauuhaw na hindi ko mawari. Lalo naman itong idiniin ang pagkakahawak sa akin. Shit, Rafael! Baka may makakita sa atin! Pilit kong nilalabanan ang sarap na dulot ng aming ginagawa. Diyos ko po, sa tinagal-tagal na naging kaibigan ito ng kuya ko, ay ngayon ko lang nalaman na may pagkamanyak din pala ito. Just don't mind them. Bulong nito. Hindi ko alam kung bakit ito ginagawa sa akin ng ganito. Gayong alam nito ang mangyayari oras na malaman ng kuya ko ang ginagawa nito. Pre! Tawag mula sa loob ng bahay. Mabilis pa sa 4:00 na naitulak ko ito. Umayos naman ito ng higa sa tabi ko na tila walang laplapang naganap. Halikan pala. Oh, nandito lang pala kayo. Ganda ng pwesto niyo dyan ah. Kami naman. Si Kuya Dos nahila-hila si Wenny. Hinila akong pabalik sa kanyang pagkakahiga kanina sa duyan ni Rafael. Mabuti at hindi naman halatang katatapos lang akong molestyahin ng lolo Rafael ko. Hindi halatang katatapos ko lang umungol ng bongga. Ay, ayoko honey. Nahihilo ko sumakay sa duyan. Kau na lang. Sabi ni Wenny. Medyo nakamiwi pa ito. Gusto kong matawa sa hindi pantay nitong lipstick. Malamang inapasobra na naman sa halik ni Kuya Dos. Kalma lang kayo dyan. Ayun ang upuan no. Hayaan nyo namang mag-moment kami ni Ella dito. Pinapaarawan ko para lumaki. Sabi na lalaking ayaw bitawan ng aking mga kamay. Papalubog na kayang araw. Sabi ni Wenny na itinuro pa ang papalubog na araw. Yan ang mas effective na pampatangkad. Baka sakaling lumaki pa. Nanunodyo pa itong luminga sa akin. Kumabog na naman ang malandi kong heart nang makita ang dimples nito. Dear Lord, paano ako makakamove on kung ganito ito kagwapo? Lihim kong ani. Tila ito isang modelo na habang tumatagal ang titig mo unti-unting nalalaglag ang panty mo. Sa taglay na kagwapuhan nito ay tsak na hindi ito mahihirapan na makakuha ng babae dahil taglay na nito ang lahat. Naramdaman ko ang pagpisil ni Rafael sa aking bawang at ang paghawak nito sa aking kamay. Shock na shock naman ako lalo na nang pasimpleng hinagod nito ang aking balakang. Diyos mio Marimar, bakit hindi ako nababastusan sa inaakto nito? Salip ay tila nasasabik pa ako sa mga bagay na maaari pa sanang mangyari kung hindi lang dumating ang dalawa. Hindi ko tuloy mawari kung magpapasalamat ba ako sa pang-estorbo ng mga ito o maiinis. Nakahinga ako ng maluwag ng mukhang hindi naman nakahalata ang dalawa na may milagro kaming ginawa kanina. Yung dalawa? Tanong ko kay Kuya Dos. Ayun, umuungol pa. Mabuti nga't nandito kayo sa labas. Baka mapuyot ang utak mo doon sa ginagawa ng dalawa. Natatawang sagot ni Wenny. Dapat nakiduwit ka na kay John para tahimik na mamayang gabi. Biro ko dito. Mas masarap pa gabi. Bulong ni Rafael sa akin. Halika, lakad-lakad tayo dun. Aya ni Dos sa nobya. Nang makalayo ang dalawa ay tila nabunutan ako ng tinik. Para kasi silang magnanakaw. Magnanakaw ng bawal na sandali. Hoy Rafael, bitawan mo nga ang kamay ko. Baka makita ni Kuya Dos. Sawata at bulong ko dito. So? Tanong nito. Susumbong ko nun kay Daddy. Banta ko dito. Oh, akala ko ba pwede na, sabi ng Daddy mo? Tanong nito. Oo, pwede na ako mag-boyfriend pero yung pahipo at pagapang ng kamay mo bawal pa yan. Baka mabuntis ako. Inis kong bulong dito. Pwede naman mag-pills ka para hindi ka mabuntis. Sagot ng walang hiya. Hoy, tigilan mo ako sa pag-good time mo ha. Sasamain ka sa akin. Virgin pa ako kaya huwag kang ano dyan. Banta ko dito. Doon na muna kami, mukhang hindi pa tapos ang pagtatalo niyong dalawa. Pangasar ni Kuya Dos. Gusto ko itong pigilan sa paglayo. Natatakot ako sa maaaring mangyari oras na masolo niya ako. Lalo at tila nananabik pa siya sa mga maaaring mangyari ngayon nang kami lang ang magkasama. Mukhang may binabalak itong gawin sa akin ngayong kami na lamang dalawa. Simula na magkakilala kami ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasolo ako nito ng ganito ka-intimate. Takot na takot ako, baby. Bulong nito na tumagilid paharap sa akin. Malayo na si Dos at Wenny dahil naglakad-lakad na ang dalawa. Simula na magkakilala kami ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasolo ako nito na ganito ka-intimate. Takot na takot ako, baby. Bulong nito na tumagilid paharap sa akin. Malayo na si Dos at Wenny dahil naglakad-lakad na ang dalawa.
Nakahubad-baro ang lalaki at nakasampay sa balikat ang damit nito. Kinuha nito ang t-shirt na nakasampay sa balikat at itinabon sa aking kandungan. Bagya pa itong lumingalinga muna bago humiga ng patagilid sa tabi ko. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong ko dito. Who is Paul? Mahinang tanong nito. Nagtataka ko itong tiningnan. Of course, kilala niya si Paul. Ang schoolmate ko dati na ngayon ay boss ko na. Boss ko? Sagot ko dito. Boss? Pero sweetheart ang tawag sa'yo? Tanong nito na tila ba ay nobyo ko. We used to be friends back then. Sabi ko dito. Really, ha? Sabi nito, tila hindi naniniwala sa sinabi ko. Anong kasalanan ko dun? Dalaga naman ako, bakit nagagalit ka? Dapat nga ako magalit sa'yo kasi sa ginawa mo kanina eh. Inis kong sabi dito. Ngumisi ito ng makahulugan sa akin. Nakakakilabot na ewan. Sa halip na matakot ay kinikilig pa ako. Your body love what we did earlier. Ang ganda dun pala sa dulo. May tila kuweba. Sabi ni Kuya Dos nang makalapit sa amin. Pasimple kong isinara ang aking hita. Ganun ba? Bilhin mo na. Sabi ng lalaki na yumakap sa bewang ko. Diyos ko po, mukhang nanganganib ang aking bataan sa lalaking katabi ko. Mamayang gabi. Ayaw ni Wenny dito, boring daw. Sabi ni Kuya Dos. Maganda dito, tahimik at saka malawak. Sabi ni Rafael. Sabi ko nga sa kanya, pwede pa kami mag-lovemaking kahit sa buhanginan. Biro nito sa kasintahan. Pwede namang sa kama lang, daming pauso. Sabat naman ang kaibigan. May pagka-liberated kasi si Wenny. Nung una, naabutan nilang halos nagsasex ng mga ito sa sasakyan. Ngunit tila ba ay normal lang iyon sa babae. Proud pa nga na sinabi nito na nag-e-enjoy ito. Ikaw Ella, ayos lang ba na dito tumira? Tanong ni Kuya Dos sa akin. Oo naman, magandang view. Sagot ko. Nang maramdaman kong muling babalik ang kamay ni Rafael ay kinurot ko na ito. Bagay ka dito Ella, medyo malayo sa mga bar. Di ka kasi sumasama-sama sa amin eh. Sabi ni Wenny. Hayaan mo, pag magyaya ka ulit sasama na ako. Sabi ko dito. Kita ko ang pagtalim ng mata ng lalaking katabi ko. Bad influence ka kay Ella. Saway ni Dos sa girlfriend. What's wrong with that? Hang out with your friends not bad at all. Katwira nito. Kaya minsan umiiwas si John dito kasi sa reputasyon nito. Pero wala naman akong balak na sumama-sama dito. I want to know that you're going out in a bar. You can go there if kasama ko. Seryosong sabi ng lolo ko. Hindi na ako makapag-enjoy nun. Reklamo ko. For sure kasi ay maraming bawal na naman ang lolo ko at malamang pati ang pananamit ko ay papakialaban din ito. Buti sana kung aasawahin ako sa huli. Kahit ikulong niya pa ako sa bahay niya, walang problema. Just do it. Sabi nito. Paano kung sumuway ako? Tanong ko dito. Malalaman mo pag sumuway ka na. Sabi nito na pumikit. Gusto ko nang maunang pumasok sa loob. Baka kung ano na namang kababalaghan ang pumasok sa kukote nito. Mahuli pa kami dito. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng paghalik at pahipo-hipo nito kanina. Ngunit naduduwag naman ako magtanong man lang sa lalaki. Grabe ka naman kay Ella. Anyway, una na kami sa loob. Paalam ni Wenny na hinila na si Kuya Dos. Papasok na ako sa loob. Paalam ko din kay Rafael. Nakapikit kasi ito. Stay still. Di pa tayo tapos. Sabi nito na ikinamulagat ko. May kulang pa sa ginawa nito kanina. Lalo akong kinabahan sa sinabi nito. Nauna na siyang pumasok sa loob kasi may tumawag dito. Hindi naman ako chismosa para alamin ko sino. Kahit pa nga nangangati ang aking lalamunan at ngalangala na magtanong at makaosyoso sa mga anik-anik ng lolo ko. Ayoko naman na mag-assume na kami na para makialam dito. Medyo masama ang aking pakiramdam. Kung kanina sa labas ay hindi naman ako nakakaramdam ng kakaiba, pero ngayon na papasok na ako sa kabahayan ay tila sumama ang aking pakiramdam. Kinapa ko ang aking leeg at ayun nga, mainit ako. Malamang epekto ng halik ng lolo ko to. Sabi ko na lang bago naglakad papasok. Ngunit tila lalong sumama ang pakiramdam ko nang makapasok ako sa loob ng silid. Nilalamig ako na tila ba ay nasa loob ako ng freezer. Kaya naman mabilis ako nagtalukbong ng kumot ngunit tila freezing point na ata. Ang lamig naman. Umuulan na ba ng niyabi sa labas? Naisa tinig ko. Bebe Ella, tawagin mo sa parang Rafael. Baka kulang ka lang sa yakap. Dinig kong sabat ni Kuya Yael. Baliw, malamig nga kasi. Sagot ko dito. Baka nilalagnat ka din. Si Jom nilagnat. Baka dahil sa kagat ng linta.
Sabi nito. Napangiwi ako. Marahil ay ganun nga. Siguro ganun nga. Ayos pa naman ang pakiramdam ko kanina sa labas. Sagot ko na pinilit na ipikit ang aking mga mata. Pinilit kong matulog sa kabila ng lamig na hindi ko maintindihan. Baka sakaling mawala ang lamig na nararamdaman ko. Ayaw ko pa namang uminom ng gamot. Bihirang-bihira akong magkasakit, unlike Rich na ganoon. Narinig ko ang pagbukas ng silid namin ni Lolo Rafael. Malamang ay nagsawa na sa kakachika minutes sa kausap nito kanina. Baby, sabi nito na ikinairap ko. Mukha ba ako sanggol? Inis kong singhal dito. Tumawa naman ito. Hindi, gawaan ng sanggol, oo. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang lumapit ito at kinapa ang aking leeg. Nilalamig ako. Sabi ko dito. Malamang lalagdating ka sa ginawa natin sa labas. Pilyong sabi pa nang may pagkamalantod din pala ang lalaki. Akala ko puro panghihigpit lang sa akin ang kayang gawin nito. Baliw? Irap ko dito. Maybe because of that leech bites. Sabi nito na hinaplos ang aking mukha. Maayos naman kaninang pakiramdam ko Katwiran ko. Well, kanina iyon. Sabi nito. Tumayo ito at lumabas, kaya naman ay ipinikit ko na ang aking mga mata. Umaasa akong mawawala ang pagkahilo at lamig na nararamdaman sa oras na makatulog na ako.